Iniulat na malapit ng i-decommission ng Japan ang dalawang Asagiri-class destroyer kasabay ng 6 na Abukuma-class destroyer escort, isang hakbang na agad nagpasiklab ng spekulasyon sa Maynila at sa hanay ng mga analista ng depensa sa rehiyon. Para sa Pilipinas na matagal nang nahihirapan dahil sa limitadong yaman at kagyat na pangangailangan para sa modernisasyon, ito ay maaaring maging bihirang pagkakataon upang makakuha ng mas malalaki at mas makapangyarihang barkong pandigma na agad magpapalakas sa presensya nito sa West Philippine Sea. Kamakailan, nagpadala ang Philippine Navy ng technical inspection team sa Japan upang siyasatin ang kondisyon ng isa sa mga Abukuma-class destroyer escort na kasalukuyang nasa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF. Bagaman hindi na bago, nananatili pa rin kapaki-pakinabang ang mga barkong ito para sa mga patrol at anti-submarine operation. Itinayo noong dekada 80, ang Abukuma-class ay armado ng mga torpedo, anti-ship missiles at isang 76 na milimetro naval gun na hanggang ngayon ay itinuturing na epektibo para sa tungkuling pang-eskorta. Kung maililipat sa Pilipinas, magsisilbi itong mahalagang dagdag sa puwersa ng hukbong dagat, partikular para sa pagbabantay at pagsasagawa ng operasyon sa malawak na karagatang saklaw ng bansa. Gayunpaman, mas malaki ang interes na dulot ng mga bulong-bulungan hinggil sa posibilidad na kasama ring ipapasa sa hinaharap ang dalawang Asagiri-class destroyer. Mas malaki at mas mabigat ang armamento kumpara sa Abukuma-class. Ang Asagiri-class na itinayo at ipinakilala mula huling bahagi ng dekada 80 hanggang unang bahagi ng dekada 90 ay ikalawang henerasyong destroyer ng JMSDF na dinisenyo para sa multi-role mission. May bigat na lampas 4,500 tonelada. Taglay nito ang advanced sonar systems, surface-to-air missiles, torpedo at kakayahang magpalipad ng helicopter mula sa likurang bahagi ng barko. Ang sukat at saklaw ng operasyon nito ay higit na mas malaki kumpara sa anumang barko na kasalukuyang hawak ng Philippine Navy. Kung makatatanggap ang Pilipinas kahit isa o dalawang destroyer na ito, magiging napakalaking pagbabago sa kakayahan ng hukbong dagat. Sa ngayon, dalawa lamang ang modernong frigates ng bansa, ang Jose Rizal class, na sinusuportahan ng ilang matatandang barkong dating US Coast Guard cutters. Ang pagdaragdag ng Asagiri class ay hindi lamang magpaparami sa fleet, kundi magpapakilala rin ng mga bagong mission profiles gaya ng mas mahusay na air defense, mas epektibong anti-submarine warfare at malalayong deployment. Maaari ring magsilbi ang mga ito bilang command and control platforms sa mga multinational exercises na magtataas sa antas ng partisipasyon ng Pilipinas sa kooperasyong pansiguridad sa rehiyon. Naniniwala ang mga analista na ang ganitong posibilidad ay akma sa mas malawak na estratehiya ng Japan na palakasin ang kakayahang pandagat ng mga kaalyado, lalo na iyong mga nasa kahabaan ng mahahalagang sea lanes sa Timog Silangang Asya. Nagbigay na ang Tokyo sa Pilipinas ng mga Coast Guard vessel, surveillance aircraft at regular na pagsasanay. Ang posibleng paglipat ng mga retiradong JMSDF warship ay magiging lohikal na hakbang na nagpapakita ng mas matibay na suporta ng Japan upang pigilan ang anumang agresibong aksyon sa South China Sea. Ang posibilidad na sabay na makakuha ang Pilipinas ng 6 na Abukuma-class at 2 Asagiri-class ay nagdulot ng malaking usapin sa mga defense at naval circles. Kapag natuloy, maaaring magkaroon ang Philippine Navy ng hanggang 8 bagong barko sa loob lamang ng ilang taon. Isang bagay na halos hindi pa nangyari sa kasaysayan nito. Ang bilang na ito ay halos madodoble ang pangunahing surface combatants ng bansa na magbibigay daan sa mas malawak na operasyon tulad ng sabayang patrol, escort missions at training exercises. Gayunpaman, nananatiling haka-haka ang lahat.
Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Maynila o Tokyo hinggil sa usapin ng Asagiri class. Ngunit kapansin-pansin ang tiyempo. Habang nagbabawas ng mas matatandang destroyer ang Japan upang bigyang daan ang mas bagong Akisuki at Maya class, ang Pilipinas naman ay naghahanap ng agarang paraan upang palakasin ang depensa. Ayon sa ilang tagaloob sa depensa, maaring nagsimula na ang paunang pag-uusap sa likod ng mga saradong pinto, ngunit maaring tumagal pa bago magkaroon ng formal na anunsyo. Kung matutupad ang posibilidad, unang beses sa kasaysayan na magkakaroon ng Pilipinas ng mga tunay na destroyer sa fleet, mas malalaki at mas advanced kumpara sa anumang barko na hawak nito sa kasalukuyan. Sa harap ng lumalalang hamon sa seguridad pandagat, ang ganitong akwisisyon ay maituturing na game changer na magpapalakas sa depensa ng bansa at magpapakita sa mga kaalyado at karibal na ang Philippine Navy ay papasok na sa bagong yugto ng kakayahan.